Magandang araw guys! Palabas na naman po ako ng aming office. Lunch break na naman po. Pero ako po hindi muna uuwi. Pupunta nga po pala ako ng NCCC Mall doon po sa bayan. Papapalitan ko po yung shoes na nabili ko nakaraan. Actually guys, nakaraan ko pa po yun, nahatid doon sa NCCC. Kaya nga lang, wala pong pipirma. Parang walang mag-approve na pwedeng papalitan yung item na yun. Kaya binigyan pa po ako ng ilang days. So nag-request po ako at kailangan pa nilang ipa-approve sa kanilang pinakamataas or supervisor. Hindi ko po alam. Basta nag-request po ako para mapapalitan yung item na yun. At isa pa, pagpunta ko po kasi doon sa NCC para papalitan yung item na yun, ang ina-expect ko po, ikumpleto na. Nandun na yung resibo sa lalagyan. Pagtingin ko nga po, kalahati na lang. Kaya kailangan ko po talaga na mag-antay ng ilang araw. At umabot na nga po ng 1 linggo or magdadalawang linggo na nga po. Nakalimutan ko na nga po. At kanina nga may tumatawag sa akin, hindi ko nga lang nasagot. Alam nyo ba na ang resibo na yun siguro ay pinaglaruan ng yayam. Itong nanay naman is binalik niya talaga doon sa lalagyan. Yun nga lang, kalahati na lang. Kaya ayun guys, ganun ang nangyari. Buti na nga lang, ito yung sa customer service, itumawag po sa akin kanina. Hindi ko nga po nasagot kaagad. Akala ko po kung sino na nga lang, akala ko po parcel na naman. Pero guys, may plano rin po akong tawagan ulit. Kaya lang, nag-text na nga po na para daw po yun sa aking pinapapalitang item na pwede ko na raw po i-claim ulit. So, dali-dali po, instead na umuwi po ako sa bahay para mag-lunch, inuna ko po ito para naman isahan na lang guys. At dahil nga magla-lunch na rin, dito na ako dumiretso sa NCCC. Dito nga lang po yan sa customer service sa 2nd floor. Pero kanina pagdating ko nga dito guys, dumiretso nga ako doon sa 3rd floor. Feeling ko kukuha na ako ng item na aking papapalitan. Yung pala didiretso pa ako dito sa customer service. At ayan nga po, may pinapirmahan pa nga po sa akin at binigay po yung approved na request. Galing po doon sa kanilang boss siguro yan. At saka ko po dinala ulit doon yung item na aking papapalitan doon sa 3rd floor, doon sa wholesale counter. So, ayan guys, marami pa palang proseso pagka ganito. Pero, okay na rin yan. At least, napakinabangan ko pa rin yung aking pera. Yun nga lang, change item na. So, ganun na nga lang yung pwede natin gawin guys. So, ayan na nga po, bit ko na. Papunta na ako doon sa wholesale counter sa 3rd floor. Kailangan ko po kasi magbadali. Ang aking kasama guys, kailangan ding umuwi. May baby rin po kasi yun para uwian at pakakainin pa siguro guys. Although may kasama naman din sa bahay, katulong po syempre siguro guys, gano'n na rin yun. Kailangan pa rin nating uwian at i-check kung mayroong pagkakataon, di ba? Total naman, i-lunch naman. Kaya sabi ko sa kanya, antayin niya lang ako at ito'y saglit na saglit lang. Pero guys, tingnan nyo nga, ang tagal po niya ng antay ko doon sa mag-a-assist sa akin kasi nga po, tinawagan pa nila at hindi pa alam kung saan. Napakatagal po. Nag-antay pa ako ng ilang minuto dyan. Akala ko mabilis na nga lang dahil nga po meron ng request at yan, may mga signature na yung mga dala kong papel. Pero, yan guys, nagulat na nga lang ako, nandiyan na sa likod ko yung nag-a-assist sa akin. Kaya sabi ko, ikukuha na nga lang din po ako ng mga pambahay na sleeper. Si nanay po kasi at ako wala na rin sleeper guys na pambahay. Nag-aagawan na lang kami doon sa isang tsinelas. Kaya ayan, kumuha na nga rin po ako. Kung hindi pa si Yayam nagpapalit ng kanyang shoes, hindi pa kami makakabili ng nanay ng tsinelas. At yan, ordinary sleeper na nga lang po yung aming binili. Syempre naman, yan lang yung kayang-kaya ng bulsa natin guys. Pero, pumili na rin po ako ng kakasya sa amin ni nanay. Saka ako dinala doon sa counter para bayaran. Alam ko naman po kasi excess po yun. Pero bago nga po ako kumuha niyan, nagpaalam po muna ako kung po pwede yung ganon. So, pumayag din naman po sila na pwede raw po yun na mag-excess basta mag-change item na lang at wala na silang pera na ilalabas. Pagkatapos ko nga pong bayaran, gusto ko pa nga po sanang mag-window shopping kasi nga guys, kailangan ko rin po ng damit na isusuot sa debut ng aking pamangkin. Yun nga lang, kulang po ang aking oras at kailangan po medyo yung suot ko guys, nakasibilyan kasi ang hirap magsukat-sukat ng damit pagka ganitong naka-combat shoes at naka-uniform pa ako at isa pa wala po akong kasama. Gusto ko guys, imititingin din pagka ako'y nagsusukat. Dumiretso uwi na nga po ako niyan guys dahil nga mainit din po at yan kita nyo naman diba? Pag uwi ko nga po sa bahay, naabutan ko po si nanay na nilalagyan niya ng tubig itong drum. Wow, puno. Kasi nga po, mayroong advisory dito sa amin na mawawalan daw po kami ng tubig. Hindi ko nga alam guys kung matutuloy yun. Pero mas maganda na yung sure at yan talagang pinuno na ni nanay yung aming drum. 2 drum po yan yung available namin na pwede pag-ipunan. At yung mga palanggana talaga namin guys, ipunong-puno. Abay, talaga naman, akala mo 1 linggong mawawalan. Pero dito guys sa amin madalas pagka may ganyang mga advisory, saglit lang po yan nawawala ng tubig. Kalimitan, bumabalik din po kaagad. Unlike pagka kuryente naman ang nawala, ay naku po, wag ka nang umasa pa. So ayan guys, dahil po kakain na rin po ako, nag-change attire na nagdubli na nga lang po ako ng damit dahil po aalis din po ako kaagad. Sabi ko nga po kay nanay, ikakain lang po ako at ako'y aalis din dahil yung kasama ko sa opisina ay talagang gutom na yun guys. Sabi ko nga po sa kanya, saglit lang at nakarating pa ako dito sa bahay sa Siksikan. So from bayan sa NCCC to dito sa Siksikan, alam nyo ba, siguro guys, more or less 1 hour
yan. So tignan nyo nga, pinag-antay ko talaga ng matagal yung aking kasama. Kaya nga lang guys, kasi excited po ako maghatid ng mga tsinelas dito sa bahay. Kaya yan, inuna ko pa at isa pa gutom na po ako. Hindi po ako kumain kanina ng kanin. So kailangan ko po talagang kumain ng kanin kasi kung kakain pa ako sa karinderya guys, parang hindi ako nasasarapan. Mas masarap pa rin yung ulam namin dito sa bahay. Kahit na simple lang, talaga namang alam mo na malinis at talagang sarap na sarap ako pag dito ako kumakain guys sa bahay. Kita nyo naman 'di ba yung katawan ko puro bilbil na. Talagang mapaparami ang kain mo guys pagka kami ang nagluto. Iba rin talaga pag lutong bahay, 'di ba? Yan, matatansya mo yung mga nilalagay mo. Unlike minsan, syempre hindi naman tayo nang bibintang, pero yun ang totoo. Yung mga nilalagay minsan sa mga ulam natin, hindi natin alam kung ano-ano na para lang sumarap, di ba? At maubos. Ang ulam ko nga pala ay isda na sinabawan. Pero guys, meron pala ditong exes si nanay, may dinuguan pa pala siya dito at meron pa nga, hindi ko na alam kung anong iba guys yan. Nakita ko nga lang po ito yung dinuguan, kumuha na nga rin po ako dahil masarap po ang luto niyan, masarap ang pagkakaluto niyan. Yan po yung dinuguan na binigay sa amin ni Nanay Ima. Abay, talaga naman masinop. Syempre guys, anong ginagawa ng rep? Iniinit lang yan. At pagkatapos ko nga pong kumain, nag-toothbrush nga lang po ako saglit dahil hindi na pwedeng magtutunga nga sa labas dahil nga po may taong nag-aantay sa akin. Tinanggal ko nga lang po yung aking dinubling damit para hindi ako marumihan kanina. At pagtanggal ko nga po, nagpabango lang ako ng konti, di ba naman? Para naman mabango rin kahit na walang nag-aamoy, maamoy, maiwan man lang ang amoy natin sa kanila, talaga namang may mapapasaya tayo. Nagsuot na nga po ako ng aking jacket, pang protekta sa init syempre, para hindi naman tayo umitim ng husto. Nagpaalam na nga po ako kay nanay para pumasok at habang si Yayam isarap na sarap pa sa kanyang pagtulog, hindi nga kami nagkita ni Yayam ngayong tanghali guys. So mamaya na lang ulit. At ayan, nilipad ko na nga lang po. Dito na po ako kaagad sa aming opisina at alam ko namang kanina pa ako inaantay ng aking kasama. Nagdadahan-dahan pa nga ako guys dahil nga hinihingal pa ako. Ayan, isang baitang na lang guys ang ating aakyatin at dito na tayo sa aming office. So ayan, malamang gutom na ito sila. Ay, ninitian ko na nga lang sila at alam kong gutom na. Yun pala'y nag-text na sa akin guys, hindi ko lang nabasa. So see you on my next video. Bye-bye po.